I'm here again and again. Ngayon naman, nandito ako nag-walk. Nako, Rufa, kamusta ang buhay Amerika? Todo. Yes. Hi, baby. Mula sa pagiging bahagi ng longest-running gag show sa Pilipinas na Bubble Gang, hanggang sa pagbida sa mga pelikulang pumatok sa takilya. Talaga namang to the highest level ang naabot ng kanyang career. At ngayon, sa pamamagitan ng social media, na ibabahagi niya ang kanyang buhay sa Amerika kung saan siya inabot ng pandemya. May balak pa ba siyang umuwi ng Pilipinas at bumalik sa showbiz? Ngayong gabi, kamustahin natin ang nag-iisang sexy comedian na si Rufa May Quinto. Hello mga ka-vlogan, welcome to us. Yes, we're in Indonesia. Hello, we're in Sedona now and we're going to Chapel of the Holy Cross. Enjoy kami. Todo na to for the road, guys. Kembot mo yan, kembot! Todong-todo ng araw ang buhay ngayon ng sexy comedian na si Rufa May Quinto. Yes, akyat ko na po. Hindi madali pero ko. Kayang-kaya. Don't worry, I'm very short. Kwela pa rin niyang naibabahagi sa atin ang kanyang mga ganap sa Amerika bilang isang asawa at ina. Like also, Hi, Rufa! Kamusta? Nice to see you. yes, hello. Go. Todo. Yeah. Miss you guys. Hi, Pia. Hi, nice to see you. Naku, ang sarap naman ng energy mo. Ang taas-taas ng energy level. Anong oras na ba dyan sa Amerika? 8:30. Gabi na, pero ang energy talagang to the highest level pa rin. Yes. Nako, Rufa, kamusta ang buhay Amerika? Alam namin, inabot ka na dyan ng pandemic. Okay naman ang buhay Amerikana, char. Nosebleed pa din, at saka homesick. Hey, Athena, wait. Come here. Hindi yung anak ko naghahay. Gising Kasi ka. ganyan yun, pag naririnig niya may TV, gusto sumali. Ay, sama siya. Hi, Athena. Hi. How are you? So daw, sabi mo, go. Ay, oo nga. Go. Woo! Tour the house! Ayun nga po, kami po ay naglilinis. Sa kanyang Instagram account, masayang ibinahagi ni Rufa May ang kanilang bagong bahay sa US. So ngayon po pakikita ko po sa inyo ang guest room. Pag-uusapan natin yung buhay mo dyan sa Amerika. Ay, so ibig sabihin, ikaw talaga gumagawa ng lahat maski sa bahay. Oo, ako lahat. Kaya wala ka na talagang time para sa kung ano-ano pa. Alam mo yun, kung di lang importante at saka trabaho. Oo. Hindi ka na dapat lumaba. Kasi kung hindi, mag-fall down yung bahay. So, ikaw rin ang nagluluto ng lahat. Bago ka ba pumunta na Amerika, nagluluto ka talaga? Nagluluto ako pero hindi lagi. Nag-umpisa ako magluto kasi lagi akong gugutom. Parang bitin lahat ng pagkain sa akin. Halimbawa, kare-kare, yung oxtail sa isang order, parang hindi kasya. Alam mo yung gutom na gutom ako lagi. Kaya, natuto ko magluto ng mga Filipino food. Ang patis, habang tumatagal siya, mas mabuti mong salty. Yeah. Parang pag inulit-ulit mo, parang nag-iiba na. Hindi pala madali yung malaki bahay dito. Oo. 3 bedrooms, alam mo yun, yung simple lang, hindi kagaya noon. Sa Philippines kasi may tagalinis. Hindi naman ako matalino Masipag lang ako. Nakaka-pressure kaya yun. Pero alam niyo ba na wala talaga sa plano ni Rufa May ang magstay na matagal sa Amerika? Sa 2 weeks lang talaga dahil nga birthday niya, 3rd birthday. Dapat may gagawin akong soap opera dyan sa GMA. So sabi ko, kung soap yun, malamang 3 months yun or 6 months. Sabi ko, siguro hindi ako makakauwi madalas sa Amerika. So sabi ko, magstay muna kaya ako. So talagang 2 days before my flight, nag-lockdown na lahat. Tapos hindi nag-open ng matagal, di ba? Wala na akong visa. Wala nang visa. So sabi ko, wala rin magagawa dyan. So ituloy ko na lang yung
dito sa land of opportunity, sabi nila. Sabi nila, so hinahanap ko din yung opportunity ko dito. Sabi ko, sige tuloy, go. Wala kang pwedeng gawin kundi manood ng TV. Pero kahit may bahay na raw sa States si Rufa May, may balak pa rin daw siyang umuwi ng Pilipinas ngayong taon. Pero definitely this year, uuwi ako. Gusto kong bumalik para ayusin ko yung buhay ko dyan. Alam mo, may brand new house ako. Dito sa Pilipinas. Oo, na hindi ko na nakita. Oo, 5 bedrooms, ang ganda-ganda. Wow. Tapos, wala, hindi na na-uwian. November 25, 2016 nang magpakasal si Rufa May sa kanyang Filipino-American boyfriend na si Trevor Magallanes. Hi, baby. At nang sumunod na taon, ipinanganak niya ang kanyang baby girl na si Alexandria Athena Magallanes. Ang funny image ni Rufa May on cam, na iba nga ba nang siya maging full-time mom? Nagawan yung anak. Close talaga siya sa'yo. Oo, kasi lumaki siya sa akin. So, pero close din siya sa daddy niya. Actually, mas mabait siya sa daddy niya. Mas sweet siya. Paano nagbago yung buhay mo nung nagkaanak ka na? Parang wala na akong panahon masyado sa sarili ko. Tapos, syempre pinakamasaya ako, the best feeling. Pero at the same time, pinakamasakit din kapag may nagkasakit or umiiyak siya. Sabi ko, ganito pala maging nanay. Ang sarap, ang saya. Pero sakit din. Go, go, go! Tina, go, go! Nakikitaan mo ba siya ng mga signs na baka gusto niya maging artista in the future? Sinasabi niya gusto niya, pero minsan ayaw naman niya ng camera. So parang hindi mo na rin alam mo, masyado pang baby siguro. Stay home. Flatten the curve. Flatten curve. Meron ba siya mga mannerism or mga ugali na namana sa'yo? Ngayon pa lang nakikita mo na. Makulit siya. Sobrang energy. Talagang pagising. Ganun. Ako hindi na nakakapagsalita Kasi talagang... Tinatalo ka niya. Oo, pagising pa lang. Ganun. Ano ba yan? Comedian din. Go, go, go. Gamit ko kilitiin ka niya. Basta masyadong funny. Kung to the highest level si Rufa May bilang nanay, Hi, baby. todo rin kaya siya sa pagiging isang may bahay. Paano mo i-describe si Trevor bilang isang asawa? Siya ba ay very sweet and romantic, generous? Basta he cares for us. Of course, he loves us. Pero yung care niya for us to be the best version of ourselves. English kasi kaya ang hirap din i-explain. I only eat Swiss chocolate. Could you please relay that to Mr. Modlin? Ang tanong, paano nga ba sila mag-usap ng asawa niyang Phil-Am na si Trevor? Nosebleed ba lagi sa bahay? English only please, Rufa May. Bigyan kita ng isang situation, tapos sasabihin mo sa akin kung paano mo gagawin yon in English. Okay? So kung wari ito, ang first question natin, paano mo ginigising si Trevor para maghanda na para sa kanyang trabaho? Hindi ko siya ginigising. Kasi siya mismo may nanggigising. Siya nanggigising. Lagi, ang tanong ko lang, do you wanna eat? Are you gonna eat? Do you wanna eat? Are you gonna eat? Already. You want massage? Ganyan. Very limited only. 3 words. Paano mo sasabihin na ang dinner niya ay galunggong na may bagoong? You want the GG? The go-go fish? Not the go-golden fish. Not the fish, go-go-gold, but GG paano mo explain yung bagoong? From the ocean deep. Bagoong? Oo. Shrimp paste. Ay, ang social. Shrimp. Alam niyo yung bagoong kasi mahilig na siya kumain ng Filipino food. Paano mo sasabihin kay Trevor na wala nang laman yung ref at kailangan niya na mag-grocery? There's nothing. Nothing in the ref.
Why don't you go grocery? Way more than 3 words yun, ha? Go grocery yourself. And think about what you're gonna eat every day. Sabi kong ganyan. Paano mo sasabihin sa mga fans, tsaka sa lahat ng nakakamiss sa'yo, na don't worry, babalik ka rin dito sa Pilipinas at hindi mo sila nakakalimutan? Oh, don't worry, don't panic. Don't panic. Parang English yung don't worry, no? I will go there again. Don't panic. I will be back to front of camera. Ito na yun, In the front of you guys. Front. Huwag kang malapit, diyan ka lang. Ang yapang mo naman, ate. Parang di mo naman kamukha si Lion King. You have to give me a ring. Or else, you better watch out. Naging bahagi si Rufa May ng ating mga tahanan sa loob na mahabang panahon. Mas cute kami, no? Pinatawa at inaliw niya tayo sa ilang mga pelikula at proyekto niya sa showbiz. Kamusta naman ang mga prisoners natin? Namimiss mo ba ang acting, ang showbiz sa ngayon? Oo, miss na miss ko talaga. Grabe. Yung nagugas akong plato, sabihin ko, ito after everything I've done, sumikat ako sa Philippines, nakapundar ng ganyan. Tapos sabi ko, ito lang bang yung baksak ko, magbugas ng plato, hirap ako nung una, umiiyak-iyak pa ako. End of the world na para sa akin, nung una ako dito. Ngayon naman, okay na-adjust ko na kasi sabi ko mas mabuti na rin to dahil nakikita ng anak ko yung tunay na buhay, o diba? Iyana Code said, I need medical facilities. Kaya naman kahit nasa malayo, ang pag-arte ang ilalapit natin sa kanya. Go, go, go! Todo na to the highest level actingan challenge. Ready na ba kayo sa drama na may twist of comedy ni Rufa May? So, eto, Rufa, may papakita kami sa inyong eksena. Tapos, papagaya lang namin sa iyo. Total, namimiss mo naman yung acting, tsaka yung showbiz, tsaka taping. So, eto na ang pagkakataon. Okay? So, ating first scene ay, naku, walang iba kundi si megastar Sharon Cuneta. Tiga-handa ng isusuot mo. Ang kakainin mo. Tiga-ayos sa bahay mo. Taga-salo sa mga problema mo. I was never your partner. I'm just your wife. Wow, ang bigat. Kumari si Trevor ang kausap mo. 3, 2, 1, action! Tagahanda ng nakakainin mo. Taga-ayos ng gamit mo. Taga-salo. Ang problema mo. I was never your partner. I'm just your wife. Hindi mo ko nirespeto. Ang galing! O, eto naman ang next scene namin para sa'yo. Alam namin, alam ng Diyos! Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Kaya papatayin kita dahil pinatay mo ang kapatid ko! Bakit may problema ka ba? The superstar, Miss Nora Honor, galing sa O Nanay. Alam ko at alam naming lahat, alam ng Diyos! Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Ang galing! Baka nga magising na yung mga kapitbahay mo. Habang nasa US si Rufa May at namimiss ang showbiz, alam niyo bang naging cover girl siya ng isang magazine na na-release ngayong buwan lang din? Anong pakiramdam nung tinanong kanila kung pwede kanilang i-feature? Eh, syempre, nung unang inisip mo, paghuhubarin ba ako ng mga to, di ba? Pero hindi, gown na, as in yung malalaking gown na, oh my gosh, sabi ko, dapat pala, never ko pa na-experience yung ganun sa pictorial. Yung sila lahat may dala, may mga gown. Tapos pati alahas ko talagang pangmayaman. Tapos 8 pages si J-Lo, o di ba ako 35. Ay, grabe. Tapos ikaw 35? Tinalo mo si J-Lo. Huling cover si Brad Pitt, gano'n. Tapos mga Oscars.
Oo, ganun. Kaya sabi ko, parang, totoo ba to? Pero hindi totoo eh. Kaya talagang walang imposible. Hello mga ka-vlogan! Welcome to you, Donita Rose in the Bay! Sa kanyang mga vlog, nakasama rin ni Rufa May ang ilang mga kaibigang artista na nasa Amerika rin ngayon. Oo, sabi ko lumipad siya dito. Kabilang araw dito ang kanyang BFF na si LJ Moreno. Madalas kami magkita, tsaka mag-chat everyday. Mas lalo kami naging close ulit dito. Okay. Kasi may parehas kaming mayroong toddler. Mas nag-focus talaga siya sa family and kung paano niya na-prioritize talaga yung family. Because, you know, me and Peachy have been good friends for a long time and I know how much she loves her career. Pero talagang she sacrificed para magkakasama sila ng mag-aama niya. Okay ka lang? Ha? Ang pagiging komedyante ni Rufa May Quinto, matagal din niyang naibahagi sa pamamagitan ng longest running gag show na Bubble Gang. At ngayong gabi, ilan sa kanila ang sosorpresa sa kanilang kaibigan. Ano to? Hi! Hazel! Wow! Hello, sexy naman. May isa pa tayong special guest. Hi, Sir Bitoy! Yes! Go, go, go! Basta naman! Uy, Bitoy! Nakakamiss naman kayo. Ay, ano ba? Diyan ka Namiss pa na pala. Go, go, go lang. Hanggang ngayon, pumapagaspas ka pa rin. Sir Bitoy, paano nyo ba i-describe yung samahan ninyo nung magkakasama kayong tatlo sa Bubble Gang? Parang kami yung magkaka-wavelength. Medyo Kakabat. sobrang bagets na ng mga ano ngayon, mga kasama ko ngayon. I think that's the best batch. Wow! Okay lang naman kung we're the best eh. Hindi matatawaran ang talent at saka yung skills sa Akala ko hindi matatawaran yung mga namin. Pag pinagsama-sama lahat. Pero ito, kasi pinag-uusapan natin yung tunay na buhay ni Rufa May. May hihingi ako ng tig-isang secret revelation. Yung talaga pinakamatinding secret tungkol kay Rufa May na pwede yung ibunyag sa amin. Si Peachy iyakin. Iyakin. Kakas- Madalas yan magsisimula ng kwento na talagang todo with action, with gestures. Tapos maya-maya may iyak na. Oo. Kasi Kasi kaka-diet yata eh. Nasasabay lang siguro. Sexy ka, hindi kami kakain. Kasi nag-e-emote-emote ng gano'n. Okay, o ikaw naman, Ara. Mahilig kasi siya mag-diet. Kaya naman sexy, di ba? So ako naman, ako si Miss Rice. Mahilig ako sa kanin. Excuse me, hindi siya Miss Rice, Miss Extra Rice. That's one, but two. Actually, secret niya. Ayun yung sikretong nire-reveal ko. Parang nangahakot ng pagkain. Yun naman ang kwento ni Ara. Kaya kami naging close. Siya taga-ubos. Ayun. Ano mang message ninyo para kay Rufa na nasa Amerika ngayon? Alam ko na may miss mo na yung pamilya mo dito sa Pilipinas. Pero, kagaya nga na sinasabi mo lagi, go, go, go lang. Tsaka, todo na to. Hindi kasi alam ko mahirap yung kinalalagyan mo pagka yung hindi mo nakikita yung pamilya mo. Pero dahil nga siguro isa kang talagang go 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 girl, you put fun in everything you do. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-i-inspire sa ibang mga tao na maging masaya. Thank you, Sir Bitoy. How about you, Ara? Meron kang message for Rufa? I know you're happy where you are right now. Wala sa vocabulary ko na mag-aasawa yan. Kasi medyo takot yan eh. Lalo na pag nagiging serious yung guy sa kanya, umaatras yan. At parang pag serious na sa kanya, parang natatakot siya. That's why nagulat ako na nag-asawa siya. Nauna pa nga siya sa akin. Tapos Pero nauna ka naman nagka-baby. Nauna ako nagka-baby. Sinasabi ko naman sa kanya, ibang ang sa buhay, ang direction mo sa life pag nagka-baby ka na. And I'm happy for her kasi iba talaga pag may sarili kang pamilya. Naku, thank you. Thank you so much, Ara and Thank Sir you, Bitoy. Bitoy. Dami namin natutunan. Kung mabuting tao ka, may budhi kang matino, malinis. Yun ikakaganda mo. Pinaghirapan at patuloy niyang pinagtatrabahuan ang buhay na mayroon siya ngayon. Para kay Rufa May Quinto, kahit nasaan man siya sa mundo, hindi siya titigil sa pag-abot sa kanyang pangarap dahil lahat ng ito
ay para sa pamilya. Natagpuan na namin ang lugar. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Rufa May Quinto? Ang aral po ay walang imposible. Kasi kung para sa'yo, para sa'yo. Never too late. Lahat ng pangarap mo, remember what you've accomplished and nothing is impossible. Yes. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.